Tandaan po natin, kapag inabuso ng mga opisyal natin ang kanilang pwesto, ang tunay na daan patungo sa kapayapaan ay nasa landas ng katarungan. Ang panawagan po natin sa Kongreso, huwag nyo sanang hayaan na maiwan kayo sa paggulong ng kasaysayan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang hapon po sa lahat. Welcome sa press con na ito para sa pagtitipon ng mga first, second, and third impeachment crews. Paintulutan niyo po kaming basahin ang open letter aming naisipabot sa lahat ng ating mga kababayan. A call to conscience, upholding accountability for our nation's future. Moral obligation to demand accountability from those in power. We appeal to our spiritual leaders, faith-based organizations, civil society, and to every Filipino. This fight is for all of us. It is for the worker, the farmer, the teacher, the OFW, the jobless, the homeless, striving desperately to provide for their families. It is for the children who dream of a brighter tomorrow. It is about safeguarding our democracy and upholding public trust. To Congress, honor your constitutional mandate with courage and integrity. History will judge your resolve or your silence. I repeat, history will judge your resolve or your silence. To all Filipinos, together, let us inspire, educate, and demand action. Democracy thrives when we hold our leaders accountable. United by faith and values, we can build a future of truth, justice, and hope. This is our moment. This is our sacred duty. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa mas maganda at magarang kinabukasan. Sincerely, the representatives of the first, second, and third impeachment complaint. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po pakinggan natin yung mga paunang salita ng ating mga speakers na invited. Magpapakilala po sa kanila sila at magsasalita ng kanilang mga hinaing. Isang mapagpalaya at makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Carl Patrick Suyat mula po sa Project Gunita at kabilang po ako sa 21 youth complainants na lumagda sa second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tunay nga pong makasaysayan ang araw na ito. Exactly 24 years ago today, millions of Filipinos gathered around EDSA Shrine to call for the ouster of President Joseph Estrada. Alam natin na ang paggulong ng EDSA 2 ay nanggaling sa isang impeachment complaint. At ang naging mitsa nito ay ang pagpatay ng 11 senador sa pagbubukas ng ikalawang sobre. Kaya po, para sa akin, marami po sa mga nangyari nitong nakaraang mga linggo at buwan ay hindi na bago. Kung noong Lunes po ay nagkaroon ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo, noong 2000 din, hindi ba't nagkaroon din ng malaking rally para kay Estrada noong malapit na siyang ma-impeach sa Luneta? 1 milyon, 1.2 million din ang bumuo sa Luneta para magpakita ng suporta kay Estrada. Pero, na-impeach pa rin si Estrada. At nang maganap ang EDSA 2, sa mismong lugar na ito, people power forced him to bow out of Malacanang. Kaya po matuto na tayo sa kasaysayan. Hindi na bago ang mga huwad na panawagan ng peace, unity, or reconciliation upang ipagtanggol ang mga opisyal ng pamahalaan na nagkasala sa ating bayan. Tandaan po natin,
Kapag inabuso ng mga opisyal natin ang kanilang pwesto, ang tunay na daan patungo sa kapayapaan ay nasa landas ng katarungan. Ang panawagan po natin sa Kongreso, huwag nyo sanang hayaan na maiwan kayo sa paggulong ng kasaysayan. Naway sundan ninyo ang halimbawa ng mga kongresista na hindi natakot isakdal noon, si Joseph Estrada. Hindi sila natinag sa show of force sa Luneta dati. Huwag din sana kayong magpadaig ngayon sa isa na namang show of force sa Luneta para sa isang tiwali, bastos at marahas na leader katulad ni VP Sara Duterte. Ang panawagan po natin sa lahat ng naniniwala sa mabuting pamamahala, demokrasya at hustisya, panahon na upang muling magbuklod-buklod sa ngalan ng pangniningil at pagpapanagot sa isang opisyal na nagtaksil sa kanyang mandato na paglingkuran ang bayan, katulad ni VP Sara Duterte. Higit sa lahat, ang panawagan po natin sa mamamayan, humaharap muli tayo sa isang sangandaan ng kasaysayan. Huwag sana nating takbuhan ang tawag ng panahon ngayon. The lesson of EDSA 2, even EDSA 1, is that all powerful politicians and public officials will face their day of reckoning after abusing and misusing the nation's coffers. Kapayapaan ang isinulong natin noong 1986 at 2001. Ngunit ito ay isang kapayapaang nakabatay sa katarungan at pananagutan. May the lessons of EDSA 1 and 2 be not lost on us. May these lessons from history remind us of our honor as a people and our moral obligation to hold public officials who trample upon our rights, national dignity, and hard-earned public funds accountable. Ang aral ng EDSA 1 at 2, lahat ng yumuyurak sa Pilipino, pinapalayas at ibinabasura ng kasaysayan. The Dutertes will not be an exception to this curse of history. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magandang hapon po sa ating lahat. Marita Wasan po ako mula sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Peace without justice. Kapayapaan ba o katarungan? Kapayapaan daw, sabi ng isang sekta ng relihiyon. Sa dami nila, parang tama. Pero tama ba yon? Kung walang katarungan? Kita ko dito ang mga dukhang nagsimba kanina. Kasama ang kanilang mga anak, maliliit na mga bata. Kabataan ng kanilang kasalukuyang henerasyon. Sila ba ang sasabihan natin ng kapayapaan? May matutunan kaya sila sa mga leader na walang alam at sinungaling? Sila na inubos ang kaba ng bayan nang walang nakakaalam kung paano inaldas at ginastos. Nasaan ang accountability? Makakatulog kaya silang sumisigaw ng kapayapaan, ngunit walang nararamdaman para sa paghihirap ng bayan? Inuuna ang sarili, walang paki sa naghihirap na bayan. Tama na. Hirap na ang bayan sa mga pahirap. Mga dynasties na nagahari. Impeachment na. Lahat ng kurakot at kurap ay dapat na ikulong at usigin upang manatili ang katarungan. Ibalik natin ang dangal ng bawat Pilipino. I-impeach ang mga kurap at mga magnanakaw. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Rodaline Adan. Member po ako ng SOU family sa Payatas. Apektado po ang bawat pamilyang Pilipino. Ang perang ginamit ni VP Sara sa maling paraan ay ang perang dapat na sana'y napunta sa pagkain at pangangailangan ng libo-libong pamilyang Pilipino. Nawawala. Ito po ang nawawala sa bawat isang Pilipino. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya.
ng hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan sa mga Duterte. Hinihingi ko po ang tunay at katotohanan para po sa katotohanan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Nonoy Olores. Ako po isang profesor at kinakatawan ko po ang sekta ng edukasyon ayon sa pagkakasabi sa akin ng aking kaibigan at classmate na si Father Bong. Kami ay lumaki sa seminaryo pero hindi naman po siguro kailangan na magkaroon tayo ng malalim na kaalaman para malaman lang natin kung ano ang tama at mali. Halimbawa, ang pagnanakaw, hindi mo kinakailangan ng napakalalim na kaalaman para sabihin mo, ang hindi iyo ay hindi iyo. Ang pagnanakaw ay mali. Ang pagpatay ng tao ay mali. Kahit ang isang bata ay dapat makanyang malaman na mali ang mga bagay na yan. Kung ikaw ay kumakatawan sa isang religious organization at sasabihin mo sa iyong kamembro, tama ang pagpatay. 1.5 million, nagkakamali kayo. Pag sinabi mo sa iyong kongregasyon na ang pagnanakaw ay tama at tumahimik ka, mali ang 1.5 million. Dahil hindi kinakailangan ng isang bata na magkaroon ng kanyang malalim na edukasyon para masabi mo, mali ang kunin ang hindi sa iyo. Kung kumuha ka, magpaliwanag ka. Napakasimple. Pero ano ang ginagawa? Kabila ang palusot na ginagawa. Bawal ang magnakaw. Huwag mong gagawin yan. Hindi sa iyo yan. Yan ay turo sa akin ng aking magulang. Ang 1 piso, susukatin ang pagkatao mo. Kung hindi mo ibibigay ang piso na hindi sa iyo, anong klaseng pagkatao meron ka? Ang pagnanakaw, bit-bit niyan ang iyong pamilya. Kaya ang isang pagkakamali mo, ang pagnanakaw mo, dadalhin yan ng iyong pamilya, ng iyong apelyido. Mula sa taas hanggang sa baba, magnanakaw ka. Mali yan, huwag kang magnakaw. Ako po isang profesor ng ethics sa Universidad ng Pilipinas. Hindi ko kinakailangan aralin lahat ng tinatawag yung ethical theories na yan. Simple lang, huwag kang magnakaw. Mali yan. Magpaliwanag ka, Bibi Sara. Magandang hapon po. Mabuhay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pinky Tam. Kasama po ako sa naghain ng ikatlong complaint sa Kongreso. At nananawagan na kami sa Kongreso na isulong na ang impeachment sapagkat kawawa naman ang bayang Pilipinas. Ito ay isang moral na obligasyon nating mga mamamayan. Anong ginagawa ng ating pangalawang pinakamataas na pinuno ng bayan? Sino sa inyo hindi nanood ng Quadcom hearings? Kilala nyo si Mary Jane Piatos? Meron ba nun? Pwede pala yun. Basta mo dala ilagay yung pirma ng sinong pangalan. Waldasin ang pera. Kaya ayon sa survey, marami na pong tao ang naniniwala na dapat i-impeach na si Sara Duterte. Sobra na ang ginagawa nila. Wala silang pagrespeto sa ating bayan. Pera natin yon. Bawat isa sa atin ay nagbabayad ng buwis. Hindi nila karapatan na ang ating binabayad. Sila ay dapat magsilbi sa atin. Hindi sila naluklok doon dahil sila ay hari or anak ng Diyos. Pareho lang natin sila. Ang Diyos nga bumaba ay naging tao, sumusunod sa batas. Sila akala nila mataas ba sila sa batas. Mali po yun. Kaya dapat tinanawagan po kami sa Kongreso na isulong na ito sapagkat mas maraming naniniwala na dapat na siyang kasuhan kaysa sa mga hindi naniniwala. Nandun lang po sila sa social media, wala namang mga katawang tao. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Kiko D mula sa unang impeachment complaint. Siguro po yung ibabahagi ko po ngayon, kami mga complainants, pinagmamalaki po namin parate na yung constitution natin
nagbibigay siya ng kapangyarihan sa bawat mamamayang Pilipino na maghain ng impeachment complaint. Napakaswerte natin na mayroon tayong ganitong kapangyarihan na kung gusto nating baguhin yung sitwasyon natin, pwede natin itong gawin. Pero siguro yung nakakalungkot po, yung nagiging excuse ng mga kongresista natin ay na bahala na yung mamamayan, sila na yung gagawa. Parang kami yung sumasado parati sa mga dapat gawin ng Kongreso eh. Inisip ko nga itong si Carl halimbawa, di pa nga siya pwedeng tumakbo bilang kongresista, pero mas matapang pa siya sa mga nagpapasindak sa mga pwersa ng kadiliman. So siguro po ang gusto ko na lang pong sabihin sa ngalan ng lahat ng mga complainants, sa Kongreso natin, sa ating mga kinatawan, ilang session days nang lumipas, 10 session days ang nakasabi na dapat masama sa order of business ang mga impeachment complaint. Kumilos na kayo, ginawa na namin yung trabaho namin, tinupad na namin yung tungkulin namin, kayo naman. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Eugene Gonzalez ng Magdalo. 21 years ago, ginising namin kayo nung gabi yan. Dati ako sundalo, ginising namin kayo. Nandito na naman kami, ginigising na naman namin kayo. Okay lang ba yun? Pasensya na po kayo kasi kailangan na nating kumilos. Ang tama yung sinasabi ng mga kaparian, hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. Walang katarungan kung walang pananagutan. Kaya tayo walang kapayapaan dahil walang paghihilom. Walang nananagot sa mga kasalanan ng mga nakalipas. Kaya kailangan may managot. Kailangan may iabla. Kami dito mga nagrereklamo, hindi kami mga witnesses, hindi kami mga testigo. Tayo'y mga ninakawan. Tayo'y mga biktima. Tayo'y mga namatayan. Sabi nga, meron biktima ng EJK nandito. Sabi niya, sa bawat pisong winawaldas nila ay pisong tinatanggal sa pagkain ng kamag-anak nyo, ninyo, sa sweldo ninyo, sa gagastusin nyo. Yan ang hinihingi natin. Pananagutan nila. Yan ang kailangan natin para magkaroon ng paghihilom, para magkaroon ng kapayapaan, katarungan. Yan ang hinihingi natin. Yan ang hinihingi namin noon, yan ang hinihingi natin ngayon. Kaya tayo nandito para ipaglaban kayo. Kaming lahat nagrereklamo para sa inyo. Samahan nyo kami. Huwag tayong bibitaw. Maraming hapon sa inyo lahat. Maraming salamat. I think we are open for your questions. You could direct to anyone, lalong-lalo kay Father Flaby at si Senadora. Dito po. Sir. Hello, ako po si Paterno S. Maquel sa Rappler. I-address ko po yung tanong ko sa dalawa po nating pari dito. Yun pong peace rally ng iglesia, naakusahan po yung iglesia na ginagamit ang relihiyon para sa politika. At sigurado po ako na meron din pong mag-aakusan yan sa inyo. Paano nyo po sasagutin yung ganon kapag sinabihan kayo na ay kayo naman, Padre, ginagamit nyo pa itong relihiyon para sa inyong political agenda? Meron na pala. Ang mga iglesia, may karapatan naman sila magpahayag ng kanilang stand sa lahat ng issue. Sa amin, kahit kami mga Katoliko, may mga doktrina din kami, may social teaching din kami, pinapahiwatig namin sa aming mga Pero in the end, binibigyan namin ng kalayaan. Kalayaan ng aming faithful na magdesisyon at sumama. Sa Payatas po ako. Kahapon, nag-meeting kami ng mga scavengers, ng mga waste pickers doon, taga pili ng basura.
mga 80 sila na dumalo sa pagpupulong. Sinabi namin ang issue, and in the end, sabi ko, ang gusto sumama, magpirma dyan. No? So, wala akong mapapangako, snack lang at transportation ang libre. So, sumama almost like 60% of them sa kwan. Which is actually, yun ang porsyento halos din ngayon sa mga survey. Ang majority ng Pilipino gusto ng impeachment, gusto ng Quadcom, gusto ng katotohanan. So, we religious leaders would need to make a stand, pero bigyan natin din ng kalayaan. Hindi nagbabago yung pagkakaibigan natin o treatment natin sa isa't isa kahit iba ang desisyon nila kaysa sa amin. Copy-paste. Di ba pwede yun? So, dugtungan ko lang po. Magandang hapon po sa lahat. Marahil madami dito nakakilala na ang aking pagtindig dito ay sa ngalan din ng humigit kumulang 326 na biniktima at pinatay ni Duterte sa loob ng 2016 hanggang 2022. Isang tabi natin, sandali, yung usapin ng pagpatay dahil sabihin naman si Sara hindi pumatay. Pero paano na yung usapin ng pagnanakaw? Hindi ba pagpatay yun ng tiwala o katiwalaan? Paano na yung pagluklok ng mamamayan sa kanya, sa mabumoto sa kanya? Hindi ba pagpatay din ng tiwala yon? Ang tiwala at accountability ay tinuturo sa mga Katolikong eskwelahan as young as grade 2, as young as pagkapit ang pera, dapat tinuturuan na kung paano maging accountable sa piso, sa 100, sa 1,000 ang bawat bata. Hindi kapag dumating ng high school. Ito ang itinuturo sa eskwelahan ng mga Katoliko. Batikusin kami kung bakit meron kaming ganito. Welcome po sila. Malaya at yan ang demokratikong proseso. Pero sa Katolikong pagtuturo, ito po ang sinasabi ng Santo Papa. The best way to give witness to one's Catholic faith is in the political arena. At babatikos kami sa mga taong naging tiwali sa kanilang tungkulin. Pinagkatiwalaan sila, dapat panagutin din sila. Salamat po. Father Flavi, follow-up question. Can you tell us more about the January 31 rally? And still regarding this rally, tinatapatan niyo po ba ang iglesia? Paterno, sumbong ito sa boss mo. Mga tanong mo. Sorry. Hindi ko pa alam yung detalye ng January 31. My apologies on that. Perhaps someone else could discuss. Pero siguro, isa lang, mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as INC. So, hindi naman kailangan tapatan pa. Salamat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.